Bukas ang ilang senador at kongresista na isapubliko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito'y kasunod na rin ng naging hakbang ng Office of the Ombudsman. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras. Rerepasuhin na ng Kamara ang kanilang mga patakaran ukol sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kanilang mga miyembro. Yan ay matapos magdesisyon ang Office of the Ombudsman na alisin na rin ang restriksyon ukol dito. Ayon kay House Speaker Faustino Bojedi III, siya mismo handang maglabas ng SALN para magsilbing ehemplo sa kanyang mga kasamahang kongresista. Pabor din dito si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. I think yung pong SALN policy po ng Ombudsman is basically just limited to executive officials. No? So, I think the public expects that at the level of the Senate and the Congress, we should be able to implement our own SALN release disclosure policies in the soonest time as well. Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando naman, sumulat na rin kay House Secretary General Sheloy Garafil para formal na ibigay ang kanyang consent na isapubliko ang kanyang SALN kapag may humiling dito. To those interested parties, groups, individuals na gustong maka-access po ng SALN ng kinatawang ito, welcome po kayo na busisiin o makakuha ng copy ng aking SALN. At we urge our fellow colleagues, our colleagues in the House of Representatives, na to do the same, to authorize the Secretary General na isapubliko yung mga SALN ng ating mga kasamahan. After all, kung wala naman tinatago, sa publiko na. Dapat kasi maging kahiya-hiya ang korupsyon eh. Dapat maging kahiya-hiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants. Sa panig naman ng mga senador, bukas din sila sa pagsapubliko ng kanilang SALN. Ayon kay Senate President Tito Soto III, wala namang issue rito at noon pa man, pinapayagan na rin niya ang pagsapubliko ng kanyang SALN. Si Senator J.V. Ejercito naniniwala ring napapanahon na ang hakbang na to, lalo pat walang ibang hiling ang publiko kundi transparency sa gobyerno sa gitna ng issue ng umano'y maanmaliang flood control projects. Sina Senator Bam Aquino at Senator Sherwin Gatchalian bukas din sa pagsapubliko ng kanilang SALN. Itong pagiging normal ng transparency, mahalaga ito. At sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Para sa akin naman, kung wala kang tinatago, walang problemang ilabas yung SALN. Like in my case, kung may nagre-request dito, wala pa akong tina-turn down. Habang si Senator Kiko Pangilinan naman, bukas din dito at may mungkahi pa. Sa tweet niyo, sabi niyo dapat ilabas din yung SALN ni dating Ombudsman Martires. Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya, di ba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.